Sa 4 games na nawala si Luka at si Austin Reeves, ang naging leading scorer ng LA si LeBron. 28 points, 7 rebounds, 12 assists per game. Mahihiya yung kalabaw kay LeBron dahil kalabaw lang talaga yung tumatanda. Ngayon pa lang, ang dami nang nagdadoubt sa Lakers na hindi kakayanin ni LeBron na buhatin ang LA papasok ng second round ng walang Luka at walang Reeves. Sila ang may sabi nun na ang second leading scorer kasi behind kay LeBron yung player na pinagsabihan ni Redick, si Hachimura. Meron siyang 15 points at 4 rebounds. Mukhang alam na rin kung bakit bibihiran tumira ng marami si Luke Kennard. Dahil sa average siyang nasa 14 points, 5 rebounds at almost 8 assists per game sa nakaraang 4 na games, bumaba ang shooting percentage ni Kennard. 44% sa field at 30% sa 3-point area. Mula yon sa average siyang 53 and 47%. Sa nakaraang 2 games ni Kennard, meron siyang 50 and 50% mula sa field. Mula din sa 6 attempts per game, naging 11 attempts per game si Kennard nun. Based din sa stats, kapag merong perimeter defender ang nakabantay kay Kennard, hindi siya makatira ng maayos dahil nalalockdown siya. Sa playoffs, kung walang Luka at walang Reeves, siya ang magiging secondary target ng defense. Either Minnesota o Rockets ang mga katapat nila dun. Si Kennard din yung third best player ng Lakers sa ngayon habang wala si Luka at si Austin Reeves. Sa unang 2 sa 4 na games ng Lakers nitong nakaraan, nababantayan kasi si Kennard kapag merong perimeter defender. Ang 2 teams na yon, Thunder at yung Dallas Mavericks. Tumaas kasi ang role nitong si Kennard mula nang mawala si Luka at si Reeves at dumami din yung touches niya. Nawala siya sa kanyang comfortable role. Kaya hindi magiging spot-up shooter si Kennard katulad ng role niya dati dahil mostly siya ang secondary ball handler dito kay LeBron under sa starting unit. Sa pagitan naman ni Reeves at ni Luka, kung makakabalik agad yung dalawa, ang merong pinakamalaking risk ay si Luka. Ang possible recovery time ni Reeves ay 3 to 5 weeks or nasa 21 to 35 days. Naka 10 days na at least si Austin Reeves kung pagbabasihan yung game na na-injured siya. Meron na lang nasa 11 days na recovery time si Austin Reeves, ito yung pinakamaikli kung sakali. Pero kung meron siyang tear sa kanyang cartilage, aabutin pa yon ng at least 25 days or nasa at least 3 linggo mahigit. Pwedeng makapaglaro si Austin Reeves kung mamadaliin niya. Depende kung gaano kataas ang pain tolerance niya based to kay Dr. Evan Jeffries. Based din kasi kay Danny Green, nagkaroon siya ng parehong injury dito kay Austin Reeves habang nasa college siya. Nilagyan lang noon ng painkiller pero wala siyang masyadong nagawa sa loob ng court. Nanalo naman sila kaso buong off-season sa college year niyang nagpagaling. So may chance na makabalik agad si Austin Reeves na hindi niya matapos yung 5 weeks. Pero nakadepende sa kanya yun kung kakayanin niya yung sakit ng tagiliran niya. Ang pinaka-visible talaga para back to normal si Reeves ay 5 weeks kung pipilitin niya talaga. Dahil kung maglalaro si Austin Reeves nang hindi siya fully recover, merong 12 to 25% chances na ma-injured ulit si Reeves at dumaan sa operasyon, aabutin ng 3 to 6 months. Mababa lang din ang long-term risk para dito kay Austin Reeves kung sakali makalaro siya tapos ma-injured ulit dahil ooperahan tapos makaka-recover din naman sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. Iba naman para kay Luka na dumaan sa treatment sa Europe. Medyo sinasamantala din yung pagkakataon para makapagbakasyon. Sa ngayon, nasa 2 to 3 weeks ang recovery time niya. Ito yung expected. Kumpara sa sinabi dating 3 to 6 weeks. Yun naman kasi talaga ang target, mapabilis yung pagbabalik ni Luka. Based din kay Redick, kalmado si Luka na makakabalik din sa playoffs. Kaso either game 3 or game 4 pa rin yun. Depende na lang kung gaano kahaba yung series nila. Based din kay Dr. Evan Jeffries, pwedeng mas malala ang abutin ni Luka kumpara kay Reeves. Dahil kapag nakabalik si Luka nang hindi siya fully recover, pwedeng ma-re-injured ulit at magkaroon ng full tear hamstring injury. Base rin kasi doon, hindi siya pwedeng daanin lang sa painkiller dahil posible magkaroon talaga ng tear sa kanyang hamstring. 3 to 6 months lang din naman ang recovery time nun after surgery. Pero ang problema nun, after ng recovery time ni Luka, kung sakali siyang ma-injured ulit, magkakaroon ng chronic hamstring injury. Parang pabalik-balik na ang mangyayaring injury sa kanya, katulad ng kay Anthony Davis.
So bago ko tapusin ang episode na to, linawin ko lang, ang sinabi doon pwede makabalik na maaga, hindi naman sinabi makakabalik din agad yung dating game.